Magandang hapon po. Bumuhos na naman ang malakas na ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nagdulot siya ng mga pagbaha, halos mag-zero visibility sa kalsada at nagkaroon ng pagsuspindi sa ilang flights. Mula sa Rojas Boulevard, nakatutok live si Darlene Ka. Darlene? Ivan, Pia, tumila na yung ulan dito sa Maynila at kaunting-kaunti na lang din yung baha na natitira sa ilang bahagi ng Ross Boulevard katulad dito sa Service Road, dito sa kinatatayuan ko. Pero kanina talagang malakas ang buhos ng ulan dito sa Maynila at iba pang lugar sa Southern Metro Manila. Bandang alas 3 ng hapon kanina, halos mag-zero visibility sa Ross Boulevard dahil sa malakas na hanging sinabayan pa ng sunod-sunod na kulog at kidlat. Malakas din ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Pasay City gaya sa EDSA Pasay at FB Harrison. Bumaha tuloy sa ilang lugar hanggang gutter ang tubig kaya dahan-dahan ang mga sasakyan. Naantala rin ng masamang panahon ang mga flights sa NAIA. Pasado alas 2 ng hapon, nag-issue ng red lightning alert ang Manila International Airport Authority. Sinuspinde ang flight at ground operations para raw matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at airport crew. Nagbalik ang operasyon sa NAIA makalipas ang kalahating oras. Ramdam din ang malakas na buhos ng ulan na may kulog at kidlat sa ilang bahagi ng Quezon City gaya sa EDSA, Timog Avenue at Samar Avenue. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang mga naranasang pag-ulan. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na papunta na tayo sa panahon ng tag-ulan. Kaya inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na paghandaan ang pagpasok ng rainy season at La Nina. Ivan, Pia, kani-kanina lang naranasan yung mabagal na daloy ng trapiko dito sa Rojas Boulevard dahil nga baha doon sa ibang parts o sa ibang parte. Pero ngayon naman bumabalik na sa normal yung traffic situation dito. Pero dito sa may service road, medyo mabagal lang yung takbo ng mga sasakyan dahil sa kakaunting tubig na naiwan dito. Nakahanda naman daw yung Manila LGU pati Manila MDRRMO na mag-assist doon sa mga residente at motorista sa buong Magdamag. Yan ang latest dito sa Maynila. Balik sa inyo, Ivan, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Inaresto ang dalawang pulis matapos umanong magpambuno sa Muntinlupa. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na miyembro sila ng Special Action Force at nagtatrabaho raw bilang bodyguard para sa isang Chinese national. Nakatutok si Nico Wahe. Dinala sa Muntinlupa Police Station ang dalawang lalaking ito matapos umano magpisikalan sa loob ng isang subdivision sa Barangay Ayala, Alabang sa Muntinlupa. May sugat pa sa noo ang isa sa kanila. Nag-report lang po sa akin yung dalawang driver na may nag-aaway daw po doon sa kanila. Tingin ko parang galit pero nung sinabihan ko siyang huminto naman agad siya. Mismong si Muntinlupa City Mayor Rufy Biason na residente rin ng subdivision ang nag-alerto sa mga pulis nang malaman niya sa messaging group ng mga residente. Nagkaroon yata sila ng altercation amongst themselves. Pareho silang empleyado nung naninirahan doon sa bahay and then nung nagkatakbuhan, yung isa yata pumasok sa ibang bahay. Opo. So kaya natakot siyempre yung residente doon. Pero giit ng parehong lalaki, hindi raw sila nagsuntukan. Hindi talaga away na as in malalang away. So sa pag-ano lang siguro, sa pag-interpret ng mga tao doon sa paligid. Nangyari sa noo nyo, saan tumama yan? Ganun din yung nasobrahan din sa yung alam mo na biruan, yung close man kami. Nasobrahan lang sa may parang katuwaan. Sa investigasyon ng Muntinlupa Police, mga pulis sa mga lalaki. Ang isa ay police corporal habang patrolman ng isa pa. Sabi ng pulisya, pareho silang miyembro ng Special Action Force o SAF at nakadestino dapat sa Zamboanga. Sa ngayon po, under investigation sa aming opisina itong dalawang PNP member. So as of now, yan ang aming mako-confirm and sila ay members ng support unit. Support unit po ng PNP. Nang tanungin kung anong ginagawa nila sa subdivision, doon ba kayo naka-assign? Waiting for investigation, sir. Antayin na lang natin. Hindi namin masabi lahat ng information, sir. Sa salaysay ng dalawa sa pulisya, umamin silang nagtatrabaho sila bilang personal bodyguard sa isang Chinese national na nakatira sa subdivision. Pero nang tanungin namin sila tungkol dito, Wala po. Wala po. Wala din, sir. batay pa sa impormasyong nakuha ng pulisya, utos-an nila ito ng isang battalion commander sa Zamboanga City. 40,000 pesos daw ang sahod nila, pero kalahati o 20,000 pesos ay napupunta umano sa kanilang batalyon. Wala pa
pang pahayag ang dalawa kaugnay nito. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates, kailangan may basbas ng Chief PNP sakaling kailangan magbigay ng seguridad sa isang private individual o VIP. We have a unit in the Philippine National Police that is the PNP Security Group, SPG. And then this PSPG, sila yung nagbibigay ng protective custody sa mga ating whether civilian or VIP security. Wherein itong binibigyan nila ng security, of course, merong threat in their lives. Sa kaso ng dalawa, wala raw silang maipakitang dokumento kung bakit sila nasa lugar. No cover-up, no whitewash. Makasuhan yung dapat makasuhan, and whether criminal case or administrative case on the part of these two PNP personnel. Kinumpirma naman ni SAF Acting Director Police Brigadier General Mark Pespes na miyembro ang dalawang pulis ng SAF at ire-relieve sila sa serbisyo para sa investigasyon. Sinusubukan namin kundan ng pahayag ang pamunuan ng village at ng barangay. Naharap ang dalawa sa reklamong alarm and scandal. Ayon kay Mayor Biazon, hihingi sila ng tulong para i-verify kung ang employer ng dalawang pulis ay may kinalaman sa Pogo. Baka nga related lang sa purely illegal activities. So yun ang gusto natin malaman. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Mahigit 1,000 residente na wala ng tirahan sa malaking sunog sa Parañaque City. Ilang alagang hayop ang hindi nakaligtas. Nakatutok si Katrina Son. Hanggang bubong, umakyat na ang mga bumbero para maapula ang apoy na sumiklab pasado alas 10 kagabi sa Gomburza Street, Barangay Santo Niño, Parañaque. Mabilis na kumalat at lumaki ang apoy, kaya agad natupok ang mga bahay at nahirapan sa pag-apula ang mga bumbero. Ang isa sa kanila ay kabilang sa 4 na sugatan sa insidente. Wala kami nailigtas kahit isa eh. Kasi wala nakakapanlumo. Lahat ng pinundar namin, nauwi lang sa isang idlap, wala na. 5:30 na umaga kanina, idineklara ang fire out. Tanging mga yero at ilang bakal ang naiwan mula sa mga bahay. Ilang alagang hayop din ang nasunog at namatay dahil di na nailikas. Wala kaming mga bahay. Parang hirap na hirap kami. Wala kaming isamba kahit isa, kahit ano, wala. Kwento ng isa sa mga unang tumulong para maapula ang sunog. Pilit nilang binubuksan ang bahay kung saan nagsimula ang apoy. Pagbukas namin ng pinto, sumalubong na yung gusto namin umakyat sana. Karos sumalubong na yung apoy. Nang mapagtantong di na nila kakayanin ang apoy, agad daw silang lumikas. Ang bahay ni Ruel na 2 buwan pa lang nakatayo matapos pag-ipunan ng matagal, kasama sa mga natupok. Importante, walang nadamay na individual, walang nasaktan maski isa sa amin. Nasa mahigit 1,000 residente o 150 pamilya ang nasunugan. Ang iba sa kanila ay nasa evacuation center ng barangay. So Par 77 kasi yun nandito eh. Yung iba nag-decide doon na lang sila sa area nila para bantayan kung meron pang ibang mga gamit na naiwan. Sa paunang investigasyon ng BFP, umabot sa ₱250 milyong ang halaga ng pinsala ng sunog na inaalam pa ang sanhi. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na walang ibig sabihin ang mga lumabas na litrato nila ni Bamban Mayor Alice Guo na nasasangkot sa isyu na umano'y iligal na pogo. Handa namang humarap ulit sa pagdinig ng Senado ang alkalde. Nakatutok si Jonathan Andal. Kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Matapos sabihin ng Pangulo nitong May 16 na hindi raw niya kilala si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na isinasangkot ngayon sa iligal na pogo, in-upload sa Facebook page ng alkalde ang mga litratong ito kung saan magkasama ang Pangulo at si Guo sa ilang litrato. Muli ring lumutang sa social media ang mga litrato ng Pangulo at ni Guo na may timestamp na March 2022. Ipinost ang larawang to sa Facebook account ni Mayor Guo noong March 8, 2022 sa proclamation rally ng Unity Team. Kagabi sabi ng Pangulo, walang ibig sabihin ang mga litrato. That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw.
Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Wala pang maibigay na update ang Pangulo sa investigasyon kay Guo dahil hindi pa raw tapos ang investigasyon ng Ehekutibo at Senado. Let's allow the executive side and the legislative side to do their work and continue continue our investigations. Well, wala pang definitive na conclusions. Nauna nang sinabi ng DILG na inirekomenda nila sa Office of the Ombudsman na patawan ng preventive suspension ng alkalde para daw maiwasan ng anumang impluwensya nito sa investigasyon nila at ng ibang ahensya. Sabi ng DILG, wala raw silang kapangyarihan na magsuspende o mag-alis sa pwesto ng mga lokal na opisyal. Kinumpirma ni Ombudsman Samuel Martires na sumulat sa kanya ang DILG. Ang natanggap lang daw ng kanilang tanggapan ay fact-finding report galing sa DILG na hindi naman nakasaad kung ano ang kailangan gawin. Sabi ni Martires, hindi raw pirmado ang kopya ng report ng sinasabing mula raw sa DILG. Hihilingin ng Ombudsman sa DILG na maghain ng reklamo na may kumpletong dokumento para masuri at maimbestigahan kung totoo raw ang mga aligasyon. Ang gobernadora naman ng Tarlac, hindi raw kilala si Guo bago ito naging Bamban Mayor. Nang minsang makausap daw niya ito nang pumutok ng issue, umiiyak daw si Guo dahil sa Senate investigation. The first time I saw her, she was crying and she was saying, tatakot ako. Siyempre, iba yung Senado, kaya ko bang harapin? You just said, be truthful, you prepare your documents. Kapartido ni Yap si Guo sa ilalim ng NPC o National People's Coalition. Sabi ng kanilang chairman na si dating Senador Tito Soto, walang usapan ngayon na alisin sa partido si Guo sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan nito. As of now, there is no talk to that effect. As I said, we will leave it to the chairman of the party in the province na nasasakupan nung... Sa Miyerkules, itutuloy ang pagdinig ng Senado sa umano'y illegal na pogo sa Bamban, Tarlac. Dadalo raw ulit si Guo, sabi ng kanyang abogado. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng traffic, dalawang lalaki ang hablot mula sa umaandar na sasakyan sa Taguig. Ang nahulikam na modus sa pagtutok ni Von Aquino. Telepon mo Nakuna ng isang rider ang tagpong ito sa C5 southbound sa Taguig pasado alas 7 ng gabi noong May 14. Dalawang lalaki na tumatakbo sa gitna ng mabagal na takbo ng mga sasakyan nang maabutan nila ang puting sasakyan. Sumabit sa bintana ng passenger seat ang lalaki, ipinasok ang kamay sa bintana at mabilis tumakas. Hinablot pala ng lalaki ang bag ng pasahero. Yung takbo lang nila po kasi mabagal pa. Tapos yun po naitap po namin na biglang bumilis yung takbo nila. Hindi naman po namin alam kung tatargetin po nila yung nakaputing sasakyan. Iniimbestigahan na ng Taguig Police ang insidente. Nagbabacktracking na rin sila ng mga kuha ng CCTV sa lugar para mahuli ang mga salarin. Yung Taguig PNP po ay nag-adjust ng deployment ng patrol doon po sa area. Mas dinagdagan po natin. And yung area po kung saan nangyari, nagdagdag po tayo ng personnel po doon. And as of this time po, iniimbestigahan po ngayon yung insidente nang sa ganun po ay ma-identify po natin itong mga suspects. Hinikayat ng Taguig Police ang mga biktima na magsumbong at maghain ng reklamo sa kanilang tanggapan. Habang hindi pa nauhuli ang mga salarin, paalala ng mga pulis sa mga motorista. Maging aware po tayo sa kapaligiran natin at yung mga bintana po ng sasakyan natin, huwag po natin bubuksan. Kasi kahit umaandar yan, may mga nakaabang po talaga. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Duda si Pangulong Bongbong Marcos na may audio recording nga ang China ng usapan ng Chinese Embassy at ng isang mataas na opisyal ng Westcom hanggat hindi niya ito naririnig. May mga hakbang din daw na gagawin ng gobyerno sa utos ng China na arestuhin ang sino mang tatawid sa anilang maritime border nila. Nakatutok si Jonathan Andal. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang utos ng China na simula Enero 15, huhulihin nila ang mga banyagang tatawid sa kanilang boundary sa South China Sea. Hanggang 60 araw daw silang ide-detain ng walang paglilitis. May hakbang daw na gagawin ng gobyerno pero hindi na dinetalye ng Pangulo. I do not talk about operational details, so you will leave it to us. But the position that we take is that that is unacceptable, and we will take whatever measures to always protect our citizens.
Sabi ng isang defense analyst, dapat maghain ulit ng diplomatic protest ang Pilipinas at hikayati ng mga kaalyadong bansa na maglayag sa West Philippine Sea. Talagang malakihan ho, isang maritime cooperative activity ho sa lobo mismo nung tinatawag ng mga Chino na 10-dash line nila. Tingnan ho natin kung mahuhuli ho nila yan. Ang grupo naman ng mga mangingisda sa Zambales hindi raw titigil sa pangingisda sa West Philippine Sea kahit pa may banta na manghuhuli ang China. Hanggat alam po namin na wala po tayong nilalabag, kaya patuloy pa rin po yung aming pangingisda dyan. Kung magagawa po ng ating pamahalaan na paigtingin yung pagpapatrolya sa lugar na yan at dagdagan pa yung ating mga nagpapatrolya. Kasabay nito, pinaiimbestigahan na ng Pangulo ang di umano'y pag-wiretap ng China sa usapan ng Chinese Embassy at isang mataas na opisyal ng AFP Westcom tungkol sa umano'y bagong kasunduan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pero duda ang Pangulo na mayroong audio recording ang China hanggat hindi raw niya ito naririnig ng personal. Mag-iimbestiga rin ng Senado kaugnay niyan kung saan kasama sa iimbitahan si Vice Admiral Alberto Carlos, Chinese Ambassador to the Philippines Wang Chilian at Consul General ng China. Bukas naman sisimulan na ng Kamara ang pagdinig sa umano'y gentleman's agreement ng nakaraang administrasyon sa gobyerno ng China. Para naman palakasin ang cybersecurity ng pamahalaan, gusto ng Pangulo na kumuha ng mga Pilipinong IT experts. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nakikipag-ugnayan na may-ari ng subdivision sa Las Piñas sa mga may-ari ng sasakyang nadaganan ng pader sa lugar noong gabi ng Biyernes. 3 sasakyan na nabagsakan at 4 na sakay ng mga ito ang sugatan. Ayon sa Vista Land, para maiwasang maulit ang insidente, susuriin muli ang structural integrity ng mga perimeter wall sa Portofino Heights. Agad din daw magpapatupad ng mga angkop na hakbang kung kinakailangan. Pasintabi po mga kapuso, pinutakti ng sandamakmak ng mga kuliglig ang isang bahay sa Nevada sa Amerika. Halos mabalot ang pader ng libo-libong Mormon crickets. Itinataboy na ng mga residente ang mga insekto na pumepeste rin sa kanilang taniman at kabuhayan. Ayon sa U.S. Agriculture Department, kung magpapatuloy ito, posibleng magdulot ng masamang epekto sa ekonomiya at kapaligiran. Nagsanipuwersa ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos at ang Nationalist People's Coalition para sa 2025 midterm elections. Kahapon, nagpirmahan na para sa kanilang alyansa ang mga partido at nauna nang nakipag-alyansa ang PFP sa partidong Lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon, 3 malalaking partido na ang magkakasama sa darating na eleksyon. Umaasa si Pangulong Marcos na may iba pang grupong makikipag-alyansa sa kanilang partido. Nauwi sa patayan ng alita na magka-live-in sa Las Piñas City. Patay ang babae at 2 niyang pamangkin matapos paghahampasin ng 2x2. Tinutukan niya ni Maki Pulido. 5:55 a.m. noong Huwebes, May 16, na-record ang sigawan mula sa likod ng pintuang ito sa isang bahay sa Barangay Pulang Lupa 2, Las Piñas City. Matapos sa mga tunog ng paghahampas, tumigil ang sigawan at naiwan na lang ang kahol ng aso at nasundan ng iyak ng isang bata. Suspetsa ng Las Piñas Police, sa mga sandaling ito pinatay ng suspect ang kanyang live-in partner at 2 pamangkin ng kanyang partner na edad 19 at 11 years old. Wala pa magagawa, nangyari po kasi. Sa isang ambush interview, inamin ng suspect ang pagpatay. Nang nag-away sila ng kanyang live-in partner, sinubukan daw tumulong ng 2 pamangkin nito. Sabi ng suspect, nagdilim ang kanyang paningin at nang makahawak ng 2x2, pinaghahampas ang mga ito. Bigla sumulod sa kwarto namin. Sinipa yung pintuan namin, nakalak yun. Hawakan ko yung kahoy. Yun yung sa nandilim yung paningin ko dahil dumudugo na ang ilong ko. Nahampas ko siya. Nasa bahay noon ang 4 na taong gulang na anak ng biktima at suspect at nasaksihan daw nito ang paghampas sa isa sa mga biktima. Yung unang attempt ko po ng pagpalo kay pamangkin ng partner. Tapos nailipat ko po yung anak ko sa kabilang kwarto. Doon ko muna po siya pinag-stay. Nasa pangangalaga ang bata ng mga kaanak. Hindi ho siya makausap ng maayos, hindi ho nagsasalita.
Noong May 16 pa ang krimen pero kahapon lang natagpuan ang mga labi ng mga biktima. Ang sinasabi raw ng suspect sa ibang tao, nagpunta sa Divisoria, Maynila ang 3 biktima. Pero bandang 1:30 p.m. kahapon, may kakaibang amoy mula sa nakalak na pintuan. Tumawag ang mga kaanak ng mga biktima sa pulis at nang pwersahang buksan ang pinto, tumambad ang mga bangkay. Sa mga CCTV footage, nakita natin siyang pumasok sa kanilang bahay, lumabas ng alas 8 ng May 16. After that, hindi na lumabas yung 3 biktima. Ilang oras matapos matagpuan ng mga bangkay, na aresto ang suspect sa Las Piñas City. Na-inquest na siya sa kasong 3 counts of murder. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Babala at sensitibo po ang balitang ito. Patay ang isang rider matapos masalpok ng van sa Pamplona, Camarines Sur kanina umaga. Pasintabi po. Sa lakas ng impact, nahati sa 2 ang katawan ng biktima na tumilapon pa ng halos 10 metrong layo. Ayon sa Pamplona Police, nakatulog umano sa biyahe ang driver ng van kaya nasakop nito ang kabilang linya ng kalsada. At dito na niya nasalpok ang rider na naglalako naman noon ng mga panindang kakanin. Hawak na ng mga pulis ang van driver. Posible siya maharap sa kaukulang reklamo kung maghahabla ang pamilya ng nasawi. Sinisikap ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na makuha ang pahayag ng suspect at ng pamilya ng biktima. Binatilyo patay sa pananaksak ng isang lalaki dahil isinayaw raw nito ang kanyang kasintahan. Sugatan naman ang isang truck driver ng sumalpok sa bus. Paspasan natin ang ilang balita sa probinsya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Nakaparadang motorsiklo ninakaw sa Sinait, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, naiwan ng may-ari ng motorsiklo ang susi. Sa tulong ng kuha ng CCTV, nahuli ang lalaking suspect na menor de edad. Na-recover din ang motorsiklo. Driver ng truck sugatan matapos sumalpok sa pampasaherong bus sa Nueva Vizcaya. Ayon sa mga ulat, nawalan ng preno ang truck. Walang nasaktan sa mga sakay ng nabanggang bus. Kakasuhan ng driver at may-ari ng truck. Senior citizen na 3 araw nang nawawala, natagpo ang patay sa ilog sa Maguindanao del Sur. Ayon sa mga kaanak ng 63 anyos na biktima, nagbabantay siya ng mga nahuling isda ng tangayin ng rumaragasang tubig. 16 anyos na lalaki sa Cordova, Cebu, dead on arrival sa ospital matapos pagsasaksakin. Sugatan naman ng 17 anyos na kasamahang tumulong sa kanya. Agad na aresto ang 24 anyos na suspect na base sa paunang investigasyon, nagalit daw ng isayaw ng biktima ang kanyang kasintahan. Git ng suspect, self-defense ang kanyang ginawa. Sa Kalasyaw, Pangasinan, 3 cellphone ng mga construction worker ang ninakaw sa kanilang barracks. Nagising daw ang mga biktima na charger na lang ang naiwang nakasaksak. Nai-report na sa barangay ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Malaking tulong sa marami ang mga pagsasalin o translation ng English to Filipino o Filipino to English. Pero ang mga translator na nasa likod nito, tila wala pang job security. Kaya ang hirit ng isang grupo, batas para i-regulate at i-professionalize ang language translation. Nakatutok si Katrina Son. Libro, nobela, maging mga pelikula at batas. Ang mga iyan, sinasalin o tinatranslate ni Roberto Año Nuevo sa Filipino mula sa Ingles. Pero di raw ito madaling trabaho rito sa bansa, ayon kay Año Nuevo, na dating hepe ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Una, hindi nababayaran sila ng tama. Tinitipid sila ng mga nagpapasalin. So parang hindi nakikita yung halaga nila sa lipunan. Minsan kinakailangan mo manalo sa mga contest para makilala ka. So yun ang ginagawa namin, mga old school. Si Raquel E. Sison Buban, tagapagsalin at faculty member naman sa isang universidad. Malimit niyang isinasalin ay mga survey instrument, maikling kwento at nobela. Ang problema, pag lumapit sila sa akin, magpapatranslate tapos thank you o kaya swerte kung may mug o kaya may keychain na ibibigay sa'yo, sila nagtatakda ng presyo. Samantalang sa kalakaran sa buong mundo, may mga rates ang translators.
Kaya para mas makilala ang kanilang propesyon, mas mapagkakatiwalaan sila at dumami ang mga kliyente. Sabi ni Anyo Nuevo, malaking tulong kung kikilalanin ang pagsasalin bilang propesyon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit muling binuhay ng KWF katuwa ang National Committee on Language and Translation o NLTC ng NCAA at mga universidad at organisasyon ang kanilang ideya na magpasa ng batas para i-regulate at i-professionalize ang pagsasalin sa bansa. Makakatulong daw ito mabigyan ng proteksyon ang mga tagapagsalin at mga nagpapasalin. Kailangan pa siyang pag-usapan o hirap sa marami para makita kung ano yung mas mainam o mas maayos na direksyon ng pagsusulong ng panukalang batas para sa pagkasalin para sa professionalismo ng pagkasalin. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Wagi sa Game 1 ng finals sa NCAA Volleyball ang Perpetual Altas sa men's at Benilde Lady Blazers sa women's. Sa Game 1 ng NCAA Men's Volleyball Tournament Finals, nanalo ang koponan ng University of Perpetual Health System Dalta laban sa Emilio Aguinaldo College Generals sa score na 3-1. 3 taon ng defending champion sa Men's Volleyball Tournament. Sa Game 1 naman ng NCAA Women's Volleyball Tournament, panalo ang defending champion na Benilde Lady Blazers kontra Letran Lady Knights, final sa score na 3-0. Sa susunod na linggo, ang finals Game 2. Kung nakakapagsalita lang ang mga fur baby, baka napasabi na rin sila ng TGIS o Thank God It's Sunday. Kaya naman, may isang fur baby sa Coronadal, bawal istorbohin ang beauty sleep. Habang ang ilang muning naman sa hagdan, nagsiesta. Yan po ang Usapang Pets ni Jonathan Andal. Ika nga ng mga Pinoy, asarin mo na ang lasing, huwag lang ang bagong gising. Kaya ayan, for the Mactol, ang fur baby ng Coronadal na si Brownie. Morning. Aakalain mong nag-overnight duty siya dahil ayaw pang bumangon. Sweet naman ang fur dad na si Hens habang siya'y ginigising. Sinulit talaga ni Brownie ang kanyang day off ngayong weekend at Gina G na nagpagulong-gulong sa higaan at nagpapulupot pa sa kumot. Happy ending naman para sa kanya dahil ang extended sleepcation niya with matching helipa from Fur Dad. Kwento ni Hens, malambing na aso si Brownie at gusto niya lagi ng may katabi sa pagtulog. Kapag naman daw may pasok, sinasabayan pa siya nitong bumangon. Instant obstacle course naman ang ganap ng mga Persian cutings na nagpapahinga sa hagdan. Napasabak tuloy sa ninja moves ang kanilang fur dad. Iilid lang ako mga boss Ito to, ang hirap po ba? Literal na show them who's the boss dahil ang fur dad ang nag-adjust para sa kanila. Ayon sa kanilang fur mom na si Niña Lianeta, nasa 14 na Persian cats ang inaalagaan nila. Ay, salamat. Tapos din. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dahil sa easterlies at shearline, inulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, naging maulap ang kalangitan at may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila at ilang pang kalapit na lugar. Shearline naman nakaapekto sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Apayao. Umaga pa lang bukas, uulanin na ang Isabela, Cagayan at Zambales. Pero pagdating ng tanghali hanggang gabi, halos buong Luzon na ang makararanas ng pag-ulan. Posible ring ulanin ang Zamboanga Peninsula sa umaga at masusundan niyan ng mga pagulan sa Surigao del Sur, Cagayan de Oro, Cotabato, Davao at General Santos. Asahan din ang maulan na maghapon sa Metro Manila bukas. Sultry at 30, si Asia's Limitless star Julian San Jose na may fun birthday ganap with ayudang kilig from Joliver. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Slayin at 30, si Asia's Limitless star Julian San Jose. Sa isang intimate birthday bash, tinare ni Julie ang kanyang special day with her friends and family.
Present syempre ang other half of Juliver, Raver Cruz, na may special song performance pa for the celebrant. Layag na layag din ang Julivership sa duet ng dalawa who brought kilig in the party. Extended ang kilig na yan sa ibinahaging sweet message online ni Raver to his best friend, constant, soulmate, and love. To make it extra special, sinamahan pa niya yan ng ilang kilig snippets from one of their vacays together. Pero bago ang fun ganap na yan, may pa-sultry at 30 photoshoot muna si Julie, giving modern Maria Clara vibes. Definitely 8 ang snaps na yan, showing off her curves and face card. From this black body-hugging dress to an alluring beige crop top. Kanya-kanyang send ng love and support dyan ang kanyang fellow Kapuso stars. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. The Cat Den Reunion Project is finally confirmed. Muling magsasama sina Catherine Bernardo at Aldrin Richards sa upcoming movie na Hello, Love Again. Humanda na sa pasabog twist and turn sa sequel ng second highest grossing Filipino film of all time, ang Hello, Love, Goodbye. Ito ang first power collab ng Star Cinema at GMA Pictures. Mapapanood na ang movie this November 13. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.